Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa ato ang Balaang Bata Senior Santo Niño, pizza 12 sa buwan sa Setyembre, tuig 2025. Sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, kanyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, uban ni Kuang Dud sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong unahon pagpadangat ang atong latest weather update. Ikan sa Pag-asa Mactan, Miss Ana Dumdum, good morning. Good morning, ma'am, and good morning, starting from now. Makinatong weather update. Sa kasamtangan natin, low pressure area LPG na monitor sulod sa area of responsibility. And sa ganiyang kadlawon, kini nahimutang 540 kilometers silangan sa hinatuan Surigao del Sur. So far, karong adlaw ubos ang chance kini mo develop sa usa ka bagyo o sa sulod nga 24 oras. O sa laing-bahin easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko nagapektar karon sa Luzon o diri sa Visayas lakip na sa probinsya sa Subo. And tungod niini makasinati kita og panagsang mapanganoron ngadto na sa Marag-Umon nga dunay chance ni mapatak-patak nga pag-ulan or kani isolated rain showers or thunderstorms dala sa nasugatan nga easterlies. Madayon ta mag-monitor sa mga ginaiso nga rainfall o thunderstorm advisories diri sa buhatan sa Pag-asa. Ug sa atong hangin ug sa kadagatan hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa amin ang Sinlakan ngadto sa Bagatang Sinlakan ang mga Sulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Diri sa Sugbo kadagatan hunas alas 7:46 sa kabuntagon ug motaob inig alauna 7:07 sa kahaponon. Atong temperature forecast kana sa Metro Cebu naa sa 25 to 32 degrees Celsius. Ug ang haring adlaw masalop unyang alas 5:47 sa kahaponon. Diri na kukutol kini si Ana Dumdum gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, and excessive corruption or risk investor flight. Sa super balita sa Sunstar, kontraktor gipiko sa foreman. Sa The Freeman, Budlaan residents affected, flood wall collapse. Banat News, sa The Freeman, manablahay gipusil patay, biktima gayong nagpaabot sa itagak nga drugas. Sa Philippine Daily Inquirer, independent probe spans Pinoy, Duterte and Marcos years. Sa Philippine Star, BBM forms independent probe body for anomalies. Sa Manila Bulletin, days of crooks numbered. Marcos creates independent body with broad powers to probe flood control mess. Ug sa Tempo, Discaya's witness bid questioned. Mao gatong front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik among ipadangat kininyo itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag, a flood control project sa Barangay Budlaan, Bukirang Bahin sa syudad sa Subo, gikabalak ang mabungkag. Nasuta ni Mayor Nestor Archival nga gipatuman namang proyekto sa DPWH niadtong tuig 2019. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Tumang kabalaka ang naangkod ni Mayor Nestor Archival human nakita ang makaluluoy nga kahimtang sa gihimong flood control project sa Barangay Budlaan, Bukirang Bahin ning syudad sa Sugbo. Halos kabong kaguna ang bahin nini og delikado kayo panahon nga maglunop na human sa kusog nga uwan. Sa nimong pagsusi sa iyang istruktura, wala na tarong sa pagtukod ang iyang hangaligi, maong mahulpa kini panahong maigo man sa kusog nga bulog sa tubig. Ang assessment sa mayor, dili tarong ang pagkatrabaho kay puros man mga bato nga gipampundok. Mato di Archival nga walay concrete reinforcement ug nagkuwang og kabilya aron lang mulig-on ang iyahang nga pundasyon.
Maong gipahimangnuan sa mayor ang mga nanimuyo nga maamong gyud ang ilang Pinoy-anan kung di man kini masulbad ilabi na kung magbaha man. Nagpatabang si Archival sa Department of Engineering and Public Works sa paghimo og mga rekomendasyon aron pagsulbad sa kabong kaguna nga flood control system sa Bukirang Barangay. Ang nakaapan sa mong proyekto gikan sa Department of Public Works and Highways dili na covered sa warranty sanglit gitukod naman kini niadto pang 2019. Padayon ang pagsusi ni Archival kung kinsa man ang contractor sa maong flood control project. Daan ang gipahimangnuan sa mayor ang mga sakop sa DPWH o DEPW nga multahan sila og 5% matag adlaw base sa kontrata kung dili man mahuman ang mga nangatanggo nga infrastructure projects sa gawas nga bahay ning dakbayan sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Samtang kontraktor sa duha ka bulk water projects sa Sugbo nanawagan nga ihunong ang pagpangurap aron dili maamong ang mga nagtinarong. Gilauman usab nga sa dili madugay mahuman ug mapusla na sa mga residente sa Malabuyok ang gihimong bulk water system. Si Gian Navarro mobalik sa report. Karong nipatimaw og midepensa na ang SBK Construction Incorporated bahin sa bulk water system project sa Sugbo. Aduna sila'y hangyo ngadto sa tanan. Kinanandi iamong ang ubang mga contractors nga nagtinarong silang pagserbisyo pinagi sa pag-abag sa mga infrastructure projects ug uban pa. Nasabtan sa President and CEO sa SBK Construction nga si Attorney Joe Kenneth Arbas ang hilabihang kalagot sa publiko bahin sa mga ghost infrastructure projects sa nasod. Ilabi na ang gingong pagpamorsyento sa mga contractor, DPWH o ubang elected officials aron mahinayon ang questionabling flood control projects. Maong nanawagan siya sa gobyerno nga ihunong na sa hingpit ang korupsyon aron dili usab maamong ang ubang maayo nga contractors. Manil ganito gananay national movement karon. This is our only chance to stop this corruption. If you want this nga mahunong ni siya karon, let us all work together. Gato ng at nga nagikan sa bidding, etc. Kanang pagkuan na gusto na pagpang-distribute ng mga projects or gusto na pag-post na sila, we have all to be vigilant alin niya. Si Arbas nga ipaubos sa live streaming ang tanang bidding process nga gihimo karon sa Kapitolyo aron maigmaton ang katawhan og ubang proponents sa himuong nga proyekto. Sa laing bahin, gikumpirmar sa Provincial Engineering Office ug SBK Construction nga mahimo nang ipadayon ang bulk water project sa lungsod sa Malabuyok. Human na hinuon ng istruktura og supply sa kuryente na lang ang kuwang gikan sa Sebico 1 aron magamit na kini sa hingpit ngadto sa publiko. Ang sa kanang Malabuyok, that is mga 86% na siya, hapit na siya makuan. Ang lacking lang niya ang katong power supply na lang padung sa planta. We can assure Malabuyok residents nga once nga ma-power din sa Sebeco ang atong project, automatically it will run. May namang isulod sa joint venture agreement din na panahona ang SBK Construction sa St. Gerard Construction gikan sa mga diskaya aron lang mahimo ang bulk water project sa Sugbo. Sa kasamtangan gitun-an pa sa Kapitolyo kung unsaon pagpadayon sa laing bulk water project dito sa lungsod sa Alegria bisan pa man sa mga nasugatang problema. Minus lang 18% because there are a lot of pipes nila. Kaya kanimong project na siya is composed of 4 big components. One is pipelines, transmission from the project site to the distribution line, to yun sa mga tubig na asa distribute. The other one is a 1 million liter machine. Mo siya may taboto niya mo siya kuan i-bypass atong sa existing line dito para ma-process siya, then mubalik siya dito sa pikas linya. Paro, CCTN News. Sa Laing-Bahin Police Regional Office kung PRO7 nagpakompetisyon sa mga pulis sa Central Visayas kung kinsay labing maayo mo gamit og drone pinaagi sa pagpaagi sa mga gipangmuntar nga obstacles. Ang nahimong mananaog mao ang team gikan sa Cebu City Police Office. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Ning moderno nga panahon, ang kapulisan ni gamit sa moderno nga kahimanan sa ila pagsumpo sa krimen sama sa drone nga gihimo nila nga eye in the sky.
Tungod ni nagpaindigay si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7 kung kinsa ang dunay drone piloting skills sa unom ka unit sa kapulisan sa Central Visayas nga naglangkob sa Mandaue City Police Office, Cebu City Police Office, Lapu-Lapu, Bohol ug Regional Mobile Force Battalion 7. Ang buhaton sa pilot mao ang pagpalupad sa drone ug ipasulod kini sa siyam ka obstacles nga kinahanglan nga dili kini masangit ug ang labing ubos ang oras nga matapos ang challenge siya aga mananaog. And that is single holo. And it perfectly landed. What a ride, ladies and gentlemen, from the very beginning, our pilot race. Ang dunay labing ubos nga oras sa pagtapos sa challenge ug ilang nga dunay drone piloting skills mao ang Cebu City Police Office nga gisundan kini sa duha ka unit sa Cebu Police Provincial Office nga may nakakuha sa ikaduhang dapit ug ikatulo. And now, achieving the first place is none other than... Matod ni Maranan nga doon na sila 140 ka drones nga gigamit sa ilang police operations din ang 120 ka police station sa Tibuc Region City. Gitagsaan na niya kini. Gimanduan niya ang Matag City Provincial Police Office Directors nga mobansay sila sa personal nga mao piloto sa mga mga drones aron maunaon niya mo-operate niini kung doon himuon nga surveillance, monitor sa mga police operations aron mahatagan og seguridad ang mga personnel ug sa mga sibilyan. Lakip na niini ang rescue operations kung doon katalagman nga mahitabo. So now we have 140 drones. And these 140 drones is an essential tool in maintaining peace and order, in supporting our ground troops in conducting law enforcement operations, serving as an important guide, as eye on the sky, ensuring the safety of our people while conducting operation, ensuring that the safety of the civilian populace, ensuring that we have a good visual on everything that's on the ground so that when our people arrive or when our people are conducting law enforcement operation, they are safe. They have an advantage of getting to know what's ahead of them. Ipaibaw ni Maranan nga sukad nga migamit na sila og moderno nga kahimanan sa paggukod sa mga kriminal, nahimong sayon ang ilang trabaho. Gani doon na insidente din ang mga suspitsado nga nanuli sa usa ka tunghaan ug mitago sa usa ka suok nga lugar dito sa lungsod sa San Remigio ang manampuso nila nga nadakpan tungod sa paggamit nila sa drone. We have so many successful stories by using these drones, the one in San Remigio where there are armed person alarm na nagtago dun sa vegetation at sila ay nahabol, nakita ng ating drone at doon nakapag-conduct tayo ng follow-up at naaresto natin. Nimanong si Maranan sa mga drone operators nga ipadayon ang ilang pagbansay-bansay aron nga masayod na sila unsay mga teknik nga mahimong mamaster nila ang paggamit sa moderno nga kagamitan. Arnold Bustamante, CCTV. Sa dugang balita, grade 8 nga tinun-an sa Babag National High School sa dakbayan sa Lapu-Lapu gitabangag kulata sa duha ka mga tinun-an sa grade 10. Matod sa kadagkuan sa tunghaan nga kini mo'y unang higayon nga adunay nahitabong panag-away sud sa eskwelahan. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Nakuhaan og video ang pagsinumbagay sa tulo ka mga estudyante sa Babag National High School sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Kung diin makita sa mong video nga gitabangan sa duha ka mga tinun-an ang usa ka tinun-an. Matod sa principal sa Junior High School nga si Fernel Heraldez nga nahitabo kini ni adtong adlong Lunes, Setyembre 8 sa school canteen pasado alas 4 sa hapon atol sa break sa maong mga tinun-an. Nailhan sa mga kadagkuan sa mong tunghaan nga ang gitabangan og sumbag usa ka grade 8 nga tinun-an samtang ang duha nga nalambigit mga tinun-an sa grade 10. Sa gipahigayon nga investigasyon sa mong tunghaan nasuta nga way panag-away ang tulo ka mga tinun-an apan igo lang silang nanimalos. Ang grade 8 nanimalos para sa iyang igagaw samtang ang duha ka grade 10 nanimalos para sa ilang higala. Kini tungod kay matod pa ni Clark Giovanni Ginoo, ang grade 8 advisor nga niadtong Agosto 31 usa sa iyang mga tinun-an ang gidukol sa iyang classmate.
Gipatawag sa advisor ang mga ginikanan sa duha ka mga tinun-an niadtong Setyembre 3 ug nagkahusay na sila og gipapirma ang nidukol ug ang iyang inahan nga dili na kini usbon. Apan niadtong Lunes, nakit-an sa nalambigit sa video nga grade 8 student ang nidukol siyang igagaw, hinungdan nga iya kining gikompronta apan kalit na lang nga adunay niabot nga rescue. Karon na ay mga bata nga ni nakakita nga hanan tong nanakol. Naa day sa grupo, na sa mga amigo, ni nabi dito nga, uy, imong amigo, aksyon nun og kulata dito. So, attack largo. During break time, mao na to nga, ang nakita sa video, kato ng igagaw sa gidakol o katong mga rescue sa katong nanakol. Ang grade 8 student nakaangkon og samad sa iyang dunggan, samtang ang usa nga nalambigit nakaangkon og samad sa iyang ilong. Kagahapong adlaw gipatawag na sa mga kadagkuan sa tunghaan ang mga ginikanan sa mga nalambigit, samtang karong hapon nagatubang sila pagbalik aron sa pagsabot sa mga angayan buhaton sa maong mga tinun-an. Matod sa principal nga tulo ang posibleng mahitabo sa tulo ka mga tinun-an nga nalambigit sa video. Ang opsyon na mo is change of environment. Pwede mo na sila ka-transparent. Kung ang iyang edad mo 16 years old, napuntay ALS. Napapuntay kita mag-open high school dito sa itong eskwelahan. Samtang gitatausab ni Heraldez nga bisan og way kalambigitan sa nahitabong pagsinumbagay ang grade 8 nga tinun-an nga nidakol siyang classmate, apan lakip siya sa mag-atubang og silot. Dugang paniana ni butyag usab si Iluminado Ariola Jr., ang Prefect of Discipline sa Babag National High School, nga ipaubos una nila sa counseling ang tanan mga nalambigit sa dili pa sila ibalin sa masabutan nga programa para kanila. Suma pa sa mga kadagkuan sa mong tunghaan nga kini mo'y unang higayon nga adunay nahitabong panag-away sulod sa eskwelahan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, siradaan na matag gabi ang northbound lane o kining lane gikan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandaue sa Marcelo Fernan Bridge tungod sa himuong repairs. Matod sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-7 nga mo'y nagpatuman sa proyekto nga magpadayon kini hangtod sa sunod buwan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Crystal Joy Felerca. Siradaan na matag gabi sugod kagahapong adlaw, Setyembre 10, ang northbound lane o Lapu-Lapu City paingon sa Mandaue City nga lane sa Marcelo Fernan Bridge alang sa gihimong rehabilitation sa karsada nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Region 7. Magsugod kini sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa kadlawon. Aduna hinuoy ipatuman nga zipper scheme sa southbound lane o ang Mandaue to Lapu-Lapu City nga lane aron nga makaagi gihapon ang mga sakyanan nga magikan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandaue. Giauhag sa DPWH-7 ang mga motorista sa paggamit una sa First Mactan-Mandaue Bridge isip alternatibong ruta sa mga oras nga sirad-an ang second bridge. Ang temporaryong pagsira sa northbound lane magpadayon hangtod mahuman ang mga rehabilitation o gikatakda kining mahuman karong Oktubre. Gipangayo sa DPWH-7 ang kooperasyon sa publiko tungod kay ang gihimong rehabilitation nagtinguha nga mahimong hapsay ang pagbiyahe sa mga motorista sa maong taytayan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao gitong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayre 47. So mo break sa tagkadali ug sa itong pagbalik ato ang mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, arita maghisgot na sad ta aning ato ning padayuno ng atong way katapusan nga sugilanon kung Netflix pa ni or kung teleserye pa ni daghan kay episodes kabahin aning nagkadako og nagkalapad na nga mga investigasyon ug mga revelasyon kabahin aning flood control project. So ang latest ani karon nga gitinuod na gyud ni Presidente Bongbong Marcos ang iyang nahaunang hisgot nga maghulma siya og independente nga grupo nga mo'y imbestigar aning mga anomalya kabahin sa flood control project. So kagahapon iyahan na ning kaning gituman ang iyahang gisaad sa sayong bahin nga maghimo siya independent body to investigate infrastructure projects nga gidudahan nga na sa tawag ani kanang naibahid sa korupsyon ug unya matud pa wa ni kuan daghan kay ni coverage di niingon nga last year lang kay mo ingon ra ba dayon ang mga uban kanang mga best friend niya kaniadto nga di na niya best friend karon kining mga Duterte supporters nga kanang gigukod sila. So kaning iya matud pa will not just be last administration but will cover sa milabayng na pulo ka tuig. Kining maong investigative or independent body nga mo-investigate niini gihulma pinaagi sa Executive Order number 94 ug matud pa this will have broad powers including the moving for the freezing or seizure of assets linked to irregularity. So kitagaan ni gahumang maong grupo nga makaduso o makahimuglakang nga makapa-freeze o maka-embargo gyud sa mga kaptangan, mga gipanag-iya sa mga tao nga nalambigit aning mga irregularidad. So bisan pa man kung ang kining flood control scandal mooy nakatribukar no mooy nakaingon nganong gihimo kining maong grupo, ang Independent Commission for Infrastructure kon ICI matud pa mututok usab ni atong mga kalapasan sa mga balaod sama niining Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kining Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ug kining Administrative Code of 1998 sa pagpatuman usab sa uban pang mga public works. Ang Malacañang
wala pa ni hatag sa mga pangan sa naglangkob ni ining maong grupo kining panel members, but dunay na ining gawas nga leaks, although needs to be verified pa, nga matud pa posible kining malakip sa maong grupo ang retired Supreme Court Associate Justices nga sila si Antonio Carpio ug Estela Perlas Bernabe ug usasab matud pa ka forensic accountant gikan sa Sisip Gores Velayo and Company or SGV. Sa maong kamanduan sa presidente, iyang gibutang dito, there are reports and allegations of irregularities, misuse of funds, and possible corruption in government flood control and related projects, which, if true, endanger the safety and security of the Filipino people, threaten the welfare of various communities, and erode public trust in government institutions. Matud pasab sa presidente, iyang gidugang nga it is imperative to constitute an independent body. Matud pa, importante kuno kaay nga maghimo gyud independente nga grupo nga mo imbestigar ug mo tuman o mo himo aning mga tukmang lakang batok na niadtong mga nalambigit nga sila mo imbestigar ug mo undertake sa mga maong mga lakang, no, batok niadtong mga nalambigit sa binuang irregularidad sa mga proyekto sa gobyerno kabahin sa infrastruktura. Kining maong investigative body will consist of usa ka chairperson, duha ka mga miyembro with proven competence, integrity, probity, and independence. Ang commission, whether acting on complaint or by itself, shall hear, investigate, receive, gather, and evaluate evidence, intelligence reports, and information against all government officials with any other persons involved sa mga anomalya, no? So, matud pa sila mo gitahasan nga mo husay, mo dungog, mo maminaw aning mga sumbong, mo imbestigar, mo dawat, mo tigum og mga ebidensya, mo dawat og mga reklamo, ug unya dawat sa mga intelligence reports ug mo susi sab kabahin sa mga kasayuran batok sa tanang mga opisyales sa gobyerno, tanang mga empleyado sa gobyerno ug bisan unsa pang tawo nga nalambigit sa mga anomalya, mga irregularidad ug kaning pagwari-wari sa kwarta, sa pagplano, sa paggasto, sa pagpatuman ni ining flood control projects ug uban pang mga proyektong infrastruktura nga nakalapas matud pa sa kasamtangang mga balaod o mga regulations base sa EO 94. Pero ako ba, nahibungsad ko ani, do we really need to create an independent body considering nga naaman tay ombudsman? Kay, unsa ba yung trabaho sa ombudsman? Mauraman mo, dawat mo, di ba? So, kana, mo'y akong nalibgan lang, isn't this redundant? Kay, kini ba yung ombudsman sa Pilipinas supposedly maunay magsilbing protektor sa mga tao, sa publiko, batok sa mga illegal, mga di makatarunganon o mga di mga maayong binuhatan sa mga opisyal o mga empleyado nga nagtrabaho sa gobyerno. Labing una niyang responsibilidad mao ang pag-imbestigar o pagpasakag yung kaso batok sa mga opisyal sa gobyerno, muhatag og tabang ngadto sa publiko ug aron unta mapugngan ang korupsyon. Kining maong buhatan sa ombudsman sa ako lang pagkahibaw, taod-taod man kong na reporter, nag-cover mo ko ani. Sila man unta ang mo dawat, mo handle aning mga reklamo batok sa mga empleyado sa gobyerno, opisyal sa gobyerno, mga ahensya sa gobyerno, maka-impose pud sila mga administrative nga penalty, makapasaka pa mga kasong kriminal o sibil batok sa mga opisyales aning gobyerno. So mutong nahibuong ko, sila man gyud unta dapat ang mo kanabang maladministration, kanabang dili maayo o gibinuangan ang imuhang posisyon isip empleyado sa gobyerno o baka elected nga official, sila man ang gitahasan ana. So to me, while I appreciate
the move of the president to come up with this independent body, my question is, what makes them different from the ombudsman? Just because they focus on infrastructure? And why not? What is the ombudsman doing about this? Why can't we also check the number of cases nga giimbestigar sa Office of the Ombudsman kabahin aning mga infrastruktura ug mga ubang proyekto nga naglambigit makaha sa Kongreso, Senado, DPWH? Kana ba naglibog ko kay mga LGUs baya bunog kay ombudsman? Unsa man ning ombudsman? Para barangay ra ni? Para ra ni anang syudad ug lungsod? So dili siguro kay kibobi ako nga in the Constitution, gilatid yun dito ang role sa ombudsman. In the local government code, daghan sad kay mga balaod nga angay tumano, no? So, kana lang, isn't this overlapping sa trabaho sa ombudsman? Kay, matud pa, ang kining executive order, sila man ang mo prioritize sa pag-imbestigar sa flood control o sa infrastructure projects sa milabay na po katuig. Sila sad ang mo rekomendar sa pag-file og kasong kriminal, kasong sibil, kasong administratiba, o baka lakang batok ni adtong mga na luyo sa mga anomalya, mga nalambigit sa anomalya. So, sa akong nasabtan, base sa executive order sa presidente, sila, grupo, sila mo file og kaso ngadto sa Office of the President, Office of the Ombudsman, Department of Justice, ug Civil Service Commission. So, maulang to, naglibog lang ko nga sao man na nga ang ombudsman mo sa ilang trabaho. So, unsa man, tabang lang mo, ang ombudsman mo, dawat na lang sa inyong investigasyon. So, kana siya. Tuluran ni kataw. Ang kinikunong ilahang body will function like conducting hearings, mo dawat og testimonya, mo dawat, mo tigom, mo review, mo evaluate og mga ebidensya, reports og mga kasayuran sa mga nagkadaiyang mga issue, no? Labi pa sud sa ilahang gahom nga mo imbestigar ug muluwat og supina para motambong ang mga saksi ug mo hatag og mga dokumento nga kinahanglan para sa ilang investigasyon. Pwede sab kuno silang mo rekomendar ngadto sa DOJ sa pagdawat sa mga tao isip state witness ug makadawat usab gikan sa lehislatiba ug mga kasayuran, dokumento, kabahin sa ilahang nagkadaiyang investigasyon nga gihimo usab diha sa legislative branch. Kining ICI, mausay mahimo usad kuno matud pa nga mukuha gikan sa korte mga kasayuran ug mga dokumento, labi na kabahin sa mga kasong gipasaka ngadto sa Sandigan Bayan o bisan pag ngadto sa regular courts. Mahimo silang makakuha og mga books, records, kontrata, bank statement ug uban pang mga dokumento nga gikinahanglan sa ilang investigasyon. Mahimo sad silang makarekomendar o mangayo gikan sa mga appropriate authorities or sa korte. Mahimo silang muluwat og hold departure order o bisan unsa pang remedies nga mo monitor o modili sa pagpabiyahe ngadto sa gawas sa nasod ni bisan kinsa nga ipaubos sa investigasyon o baka makapugos nila nga mobalik diri sa nasod. Murag ubay-ubay naman ni og kanang coverage. Murag daghan mang mga agencies ang mayatakan ani. So I'm not sure, no? I guess needs sad ni tan-awon in terms of the constitutionality and considering nga doon na sa other government agencies. But to me, nasa advantage kay kung ikaw naakas gobyerno mo ni mong opisina bulayog kay ka nya kanang bang kumpiyansa na kay ka ba nindot pud butangan og inani nga mohimong parallel investigation aron makita sa gyud og nag-unsa mo diha, di ba? So, kana lang ang advantage. On the other hand, ang technicality, in terms of the law, and the constitutionality sa mga duties and responsibilities, basig anha pud mo sango. But kining maong kamanduan matud pa, nagtugod sa komisyon nga mo rekomendar o mo request gikan sa mga tukmang otoridad sa pag-freeze o pag-kuha gyud sa mga assets, pondo, deposit, mga kaptangan nga reasonably believed to be connected to anomalous flood control and other infrastructure projects samtang nagpadayon ng investigasyon. Kining maong pundok, posible sad matud pa nga o mahimo sad matud pa nga makabalhin sa mga ebidensya ug sa ilang findings sa mga tukmang prosecutorial authorities aron mas paspas ang pagdagan sa prosekusyon ug makarekomendar
ngadto sa mga otoridad sa immediate preventive suspension of any public official or employee as it may find necessary to prevent the tampering of evidence or influencing of witnesses during an investigation. Mao na akong giingon. So, mura siya makigtigi sa ombudsman. So, kanang di basag ka ni prone to politicization considering this is made by an order and then it's the president to decide. So, kanino usa na tan-awunon. Aron sad kuno makasuporta silang investigasyon ang kining ICI mahimong mo imbitar mo collaborate with public officials or private individuals of recognized competence and integrity and with established knowledge and expertise in governance, transparency, and accountability, and designate them as special advisor or other capacities. It may also engage the services or resource persons, professionals, and experts aron mohimo sa ilahang mandato. Doon na pagyud ni disciplinary action kay bisan kinsa matud pa nga opisyal sa gobyerno or empleyado sa gobyerno kinsa mulangan mobalibad nga way igong basihan sa pagtuman sa supina nga i-issue aning ICI o sa ilang pag-atubang ngadto sa ICI magdumili sa pag-take oath, they will be subject to administrative disciplinary action without prejudice to any criminal liability. So napagyud, any private person who does the same shall be dealt with in accordance with the law. Usa ka sekretariat ang himuon usab aron mohatag og technical and administrative support to the Commission as it performs its mandate. It will be led by an executive director to be appointed by the President upon the recommendation of the ICI and shall have the rank, emoluments, and privileges of an undersecretary. Within 30 days from the effectivity of the order, the executive director shall determine the appropriate organizational structure, staffing pattern, corresponding qualification standards for all positions under the ICI and submit them for review and approval of the President or the Department of Budget and Management. Tanang buhatan matud pa sa executive branch gi manduan nga muhatag sa ilang full assistance ug kooperasyon ngadto sa ICI sa pagpatuman sa ilahang mga gimbuhaton. Ang order naglatin usab nga failure or refusal ang kapakyas o pagbalibad sa paghatag og tabang o kooperasyon nga way igong basihan shall constitute a ground for disciplinary action against the concerned official or personnel subject to existing laws, rules, and regulations. Ang ICI is expected nga muhatag og monthly reports ngadto sa buhatan sa presidente pinaagi sa buhatan sa executive secretary. Magpabilin ning in operation sa iyang mandato hangtod nga kini makumpleto o hangtod nga kini i-dissolve sa presidente. So kani unsa may tan-aw ninyo ani no? Para nako kanang nindot ni but mo lang gid akong question, dili ba ni siya redundant kay naka overlap siya sa responsibility sa pipila ka mga buhatan sa gobyerno and also dili basad ka ni prone to abuse or politicization considering nga na siya kanang tendency to be politicized because the appointees are and the office itself is under the office of the president. So kana lang kay moingon na sa dang uban ay so si gamit ra ni para manggukod ano mauna. But to me nindot pod kay at least gilihok no dunay gihimo ang presidente kabahin ani aron maukay gyud ning tanan. Pero you know, political baya ni nga posisyon, political ni nga grupo, mga politiko sad and political sad ang government. So kana lang moy tan-awonon. But to me, it's better than nagtuya-tuya lang ka dihang way gibuhat, nagtan-aw, naghinan-aw lang ka sa nga ang mga tao nang lutaw, ang mga buaya wa nang langoy, nag-shopping, nag-tour, nag-trip to everywhere. So kanino, ato ning tan-awon, ato ning obserbaran kung unsa say reaksyon kay ang uban sad sa nagpadayon sad nga House of Representatives nga hearing ang chairman sa Infrastructure Committee nga si Representative Terry Ridon ingon biya nga nagproblema sila sa ilang pag-imbitar ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa sunod nilang hearing kay ang unya na concerned sad sila kay si Mayor Magalong matud pa
medyo hot and cold sa iyang treatment sa lawmakers. Niingon si Bicol Saro Party List Congressman nga sa milabay nga mga public statements nga giliwatan sa mayor, iyam ning gi-describe nga moro-moro ang investigation. Unya later ningon ang panels being run by criminals. And then recently credible na pud mi. Kay sige kunog question sa integridad sa investigasyon nga kung dito pa ni sa judikatura aw mura sa kuno gibugal-bugalan ang integridad sa korte, murag ingon ana ang iyang feeling ni Representative Ridon. So si Speaker Martin Romualdez nitingog na ningon niya ang lakang sa presidente pero na siya spokesperson ha. Ang lakang sa presidente matud pa nagpakita sa ilahang shared resolve to confront irregularities and strengthen public trust in government projects. Nakasabot siya matud pa sa concerns nga giisa kabahin sa mga irregularidad sa flood control programs ug kini matud pa nakamugna og kanang kasakit ug frustration sa katawhan ug matud pa angay lang nga sila imbestigaron gyud og tarong. Ang House of Representatives matud pa mohatag sa ilang full cooperation niining ICI nga gihulma sa presidente aron matud pa mugawas ang kamatuoran, magukod ang angay patubagon og dunasay mabutang nga mga reforma o kabag-uhan sa maong sistema. Matod ni Romualdez nga kini mo'y rason nganong nagkinahanglan tag independent, fair and thorough investigation, one without siding with anyone, why gipanalipdan and only pushing for truth. So kung ang komisyon matud pa sa ilang investigasyon makakita nga dunay pipila ka mga membro sa Kongreso nga nakigkonsabo sa mga public works officials sa mga malusong proyekto, siya may pasalig sa katawhang Pilipino nga ang House of Representatives ubos sa liderato ni Romualdez matud pa dili gyud ni mahimong taguanan sa mga kurakot. This will never be a sanctuary for corruption. Siya niingon usab nga ang proseso dili bahin sa mga pagpasangil-pasangil kung kinsay sad-an kundi aron pagsiguro nga patas. Due process mo'y manalipod sa inosente as much as it will also hold the guilty to account. Ang trabaho sa komisyon makatabang sa pagbuwag matud pa sa kamatuoran gikan sa mga tumo-tumo ug kini mo'y makahatag og higayon sa gobyerno ug sa publiko nga makapadayon nga dunay bag-ong pagsalig o baka katin-awan sa mga panghitabo. Samtang ang Federation of Philippine Industries niingon nga they are cautiously optimistic of the administration's efforts to address corruption in flood control projects, saying nga ang pag-appoint, gitumbok nila sa pag-appoint o sa mga bag-ong liderato ni Marcos diha sa Department of Public Works and Highways ug sa Bureau of Customs. So, sakto sad no ang termino. Nindot pa minaw ng mga pamahayag ni Speaker Romualdez, but then again, we have always been consistent nga mas may gyud nga kining atong storya ato sang pakapinan og buhat no, and mas dakog tabang kung ilapod ning suportaan ang gihimo nga independent body sa presidente aron makita ang katag, manubag ang angay manubag, mubayad ang angayang mubayad ug makabot ang hustisya alang usab sa mga nasod nga Pilipinhon. Nya wala tay oras na hurot gid atong topic sa atong hisgutanan bahin sa baha, napatatoy lain, but sige next week na lang kung way lain. Karon kato lang sa for now. Wala naman tay oras tay padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalang ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang paglitok nini, tamis kayo alang kanato mga Katoliko. Maman gani nga ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, gihimong devotions sa tanang mga Katoliko. Why do we pray the Hail Mary? Wa kita mag-ampo nga kang Maria. Kita naghangyo kaniya, ngay ampo kita niya. Dako kayo ang role ni Mary sa atong kaluwasan. Kay diya kini magsugod siyang pagsugot sa kabubuton sa man.
Sa Lucas 1:38 nagaingon, mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. May tabo unta kanako ang imong gisulti. Mao kini ang oras nga si Kristo miabot diha sa katawhan. Busa dili mahimo isalikway nato si Maria. Pag himo ni Hesus nga bino sa tubig, gihimo kini niya tungod sa hangyo ni Mary. Kini mo igong kamaturan nga si Mary angay lamang sa atong pagtawon o demosyon. Tungod kay siya, inahan sa atong mahal nga Jesus Kristo. Busa sa imong pag-ampo sang pita usab si Mary, pinagi sa paglitok dinhi. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong amahan, salamat sa imong paghatag kanamo sa mahal nga Birhen. Salamat nga siya niya uban kanamo nga among gihimo usab ngayon. Kay kung wala si Mama Mary, walay makapahimanglo kanamo kung kami na isalaan na sa among dalan. Siya isip among inahan ang kanunay nasa among kiliran nga maghatag kanamo og giya ngadto padulong sa imong bugtong anak nga Jesus. Amen. Mansamahan sa anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa atong tulmanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, og diri sa studio si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban sa ngan sa kong partner na si Attorney John Destacamento. Ako si Malu Inocando Tabar. Happy weekend natong tanan og magkita tanan yung balik next week sa itong programang Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all.